laong ay mahuyo at mawala sa sokmed. So, eto po, puntahan na po natin 'tong ating, dating, Napakalaking bagay po yung pagbisita niya kasi yung pagbaha talaga yung pinakamalaking problema namin. Noong October of 20, lagi kami binabaha, pero yung October of 2024, yung pinaka-worst dito. Itong Coliseum na nakikita nyo, ito yung biggest evacuation center natin. Kaya sira-sira siya kasi inabot siya ng tubig. So yung mga nag-evacuate dito, nag-akyatan sa taas. Pero pag nakikita nyo, yung mga upuan niya, hindi siya naka-fit as an evacuation center. So yung isang gagawin namin, i-retrofit namin siya para next time na gagamitin siya as an evacuation center, mas komportable na yung mga tao. Yun yung number one. Yung number two, yung pagpapadala dito under sa Oplan Kontrabaha Program ng maraming equipment, sobrang laking tulong yan sa amin. Kasi in fact, yun yung matagal na namin inaasam. Kasi pag tiningnan niyo yung topography ng Naga, ang daming waterways na nagko-cross sa amin. Dahil sa waterways na yun, dinadaanan yun galing pa sa ibang lugar. Pag na-overwhelm na yun, baha na yung buong Naga. Nakakadagdag yung siltation, yung dumi, yung basura, not just from Naga, pero galing pa sa labas na dala. So dito yun sa amin nasa stock. Kasi kami yung lowest part of the Bicol River Basin. So yung paglilinis, maiibsan talaga yung effects ng grabeng ulan. Kasi yung daloy ng tubig, hindi na constricted. With the equipment that was sent here, marami kaming mga creeks saka mga riverbeds na nag-dry up na pwedeng buhayin ulit. Pwede maglagay kami ng mga detention and retention ponds para pag overwhelmed na yung aming drainages, nakaka-imbak kami ng tubig. Ang laki ng effect nito sa daily lives ng mga taga-Naga. Lalo na kasi kahit schools namin, marami ng mga classrooms ang hindi na nagagamit dahil sa baha. So yung pinaka number one na mensahe namin, mensahe ng pasasalamat sa national government na nakasama kami sa pilot areas. Pangalawa, syempre yung sana, kasi nakita ko na hanggang July yung project. Sabi ko sana may iiwan na equipment. Kasi kahit linisin ang linisin ngayon, pag huminto na tayo sa July, ganun pa din yung effect. So sana mag-iwan ng equipment para year-round, year-round talaga yung pag-asikaso ng mga waterways namin. Malaki yung paniniwala ko na pag na-sustain ito, ang laking impact nito sa pagbabaha dito sa amin. Ma'am, with your indulgence, with all due respect, meron po bang chance na magkausap kayo ng Pangulo sa usaping politika? Tingin ko wala. Tingin ko zero chance. Kasi ang pinunta naman dito ng Pangulo, ito, and bago pa pumutok yung mga usapin bago nung announcement ni VP Sara, nakaset na to. In fact, marami na kaming mga pre-work na ginawa for this day. Kung natatandaan ko yung meeting namin na una, January 26 pa, even before the announcement. So siguro hindi maiiwasan na bigyan ng kulay politika, pero wala talaga. Ito programa ng national government. In fact, hindi lang naman to sa Naga. Isa lang kami sa mga sites na nasa pilot areas. And ang alam ko, pinuntahan na ni Presidente yung ibang sites. Isa lang ito dun sa routine na ginagawa niya for Oplan Kontrabaha. Ang alam ko, pumunta na siya ng Bacolod. Ang iba pang areas, Tuguegarao, Rojas City, Cotabato, NCR. So ano talaga, lahat na sites pinupuntahan niya. In fact, yung intent nito nung una, launch, kaya lang, nung dumating yung mga equipment nung early this week, even before the announcement, sabi ng DPWH, announcement sa amin dahil nandito na yung equipment, magsimula na, kahit wala pang launch. So ngayon, pagbisita na lang talaga. Parang lightning visit na lang ito for him. Ma'am, kinukonsider ba niyong tumakbo ulit as President in 2020? Ako, hindi ko kinoconsider pag-usapan yung political this early. Kasi ang dami ko pang trabaho gagawin. At marami tayo lahat trabaho gagawin. At gaya sa akin, uupo ko lang bilang mayor, hindi pa nga 1 year. Para pag-usapan yung 2028, parang disservice naman yun sa mga tao.
pag pinag-usapan na yung eleksyon, yung gagawin mo para na sa eleksyon. Sa akin lang, ngayon na panahon pa ng trabaho, mag-focus tayo sa trabaho. Kasi yung election every 3 years yon. Yung time na ginugugol sa election, dapat every 3 years lang. Anong reaction po niyo sa pronouncement ni Vice President Sara that she's going to run? Wala naman, karapatan naman ng kahit sino. Nire-respeto naman natin. Thank you. Okay. Ayun, ayan ang ating dating VP, Lenny. Napakalayo kay Sara nito, no? Si Sara Duterte kapag in-interview, I talk, sabi niya gano'n. Itok. Itok, 'di ba? Yan ang VP na winalanghiya ni Digong, inapi ni Digong noong siya ang presidente. Ngayon ay mayor ng Naga na napakahusay. Etong si Sara kasi oo't naging mayor din to ng Davao, pero pabanjing-banjing lang to eh. Wala naman tong ginawang trabaho sa Davao kasi ang mga Duterte sanay sila na kumuha ng mga tauhan ng mga bar top notcher, mga valedictorian, mga magna cum laude, summa cum laude. Papalibutan nila ng matatalinong tao ang kanilang circle. Ang kanilang mga tauhan puro mga magagaling mula sa mga magagaling na mga universidad, mula sa mga matataas na kolehiyo, sasaround nila yung kanilang pagkatao ng mga matatalino at magagaling para sila yung mukhang magaling. Pero ang totoo, ang mga tauhan nila ang mga magagaling. Katulad ngayon, nakikita natin si VP Lenny hands-on sa pagtatrabaho as mayor. Si Sara Duterte po, nung mayor po ito, pabanjing-banjing lang to. Hindi ito katulad ni VP Lenny. Kahit naman hanggang ngayon na si Sara Duterte ay vice-presidente, ganun pa din. Iniiwanan niya ang trabaho sa kanyang mga tauhan. At nagsalita pa nga ito dati na tuturuan daw niya ang mga taong gobyerno kung paano mag-utos. Kasi doon nga sila magaling mag-utos. O utos dito, utos doon, utos dyan. Tapos, kapag maganda ang naging resulta, aakuin ang credits. Ako nakagawa nito, ako nakagawa niyan. That's how the leadership of Duterte we have seen. Kaya dito, kaya VP Lenny, kitang-kita ang yung bang sagot na diretso, walang ituk, walang ganun. Bakit? Kasi alam niya yung kanyang ginagawa, alam niya ang kanyang trabaho, hindi siya nanghuhula. Kaya nga po ito, ating Pangulong Bongbong Marcos, pinasalamatan ni VP Lenny kasi nakikita ng ating Pangulo kung ano ang kailangan doon sa Naga City. Katulad nito, itong Jesse Robredo, ano ba to? Parang siya, convention center. Nakita kung ano ang mga kailangan. Nagbigay ng pera si PBBM para maisaayos ang mga kailangang ayusin dito sa Naga City. Diba? Yun ang maganda sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang ating Pangulo, nag-iikot talaga sa iba't ibang panig ng bansa para po makita niya ng harapan kung ano ang mga problema at kung ano ang magandang solusyon na pwede pong ilatag. Hindi katulad nung panahon ni Digong, pupunta sa isang lugar, magmumura, maninisi, mananakot, aalis na. Ganun lang po kadali ang ginagawa nitong si Digong noong siya ang presidente. Kaya nga alam nyo, talaga, kaya po yung nandyan po sa aking na yan, dyan po sa aking title, nasa caption natin, pangakong napako. Kasi nga, marami pong pangako na napako noong panahon ni Digong.
Isa na diyan yung mga uunlad ang Pilipinas na hindi po umunlad, lalo pa tayong nabaon sa utang. Sinamantala ang pandemya, ginahasa tayo ng mga kurakot dito sa ating bansa. At nagpayaman ang mga cronies ni Duterte. Isa na dyan, syempre nakita natin talagang yumaman si Harry Roque. Kaya nga nagtatakbo yan pauwi ng, pabalik ng nagtatakbo yan papuntang ibang bansa kasi takot na takot makulong at maimbestigahan ng kanyang mga lumobong yaman. Si Roque, ang bagman ni Duterte sa usapin ng Pogo. Ngayon, sa droga naman, si Michael Yang. Drug lord yun eh. Tapos, dito naman sa mga infrastructure projects, nako, wala nang iba syempre kung hindi ang etong mga bilyar. Etong si Mark Villar. Yan ang dapat sisihin sa mga substandard na mga proyekto. Ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ni BP Leni, yan po ang masasabi natin na talagang magandang samahan ngayon. Yan yung unity. Yan yung hinahanap sana natin sa nabuong unity noong 2022 election. Kaya lang, syempre, iba kasi ang gusto ng mga Duterte. Gusto nila maging tuta nila si PBBM at gusto nila ay ipagpatuloy ang mga korupsyon na nagagawa nila noong si Digong ang presidente. Hindi po pwede yan kay Pangulong Bongbong Marcos at ang ating Pangulo ay ayaw ng korupsyon. Kaya po, nagalit sa kanya ang mga Duterte. Yun naman talaga ang yan naman talaga ang punot dulo niyang bagay na yan. Ayun. So, eto, Ate Matcha Mochi, hindi po totoo yan, tingin ko. Malabo pong mangyari yan na magkaroon ng alyansa. Sa ngayon, sa ngayon. Kung sa ngayon, sa sitwasyon ngayon, parang malayo eh. Malayo. Hindi po si BP Leni ang aayaw. Yung mga kaalyado ni BP Leni ang aayaw dyan. Kasi gusto syempre ng mga iba, kasi ala namang ibang iniisip ang mga politiko kung hindi ang sila ay maging leader. Bakit gugustuhin ni Mayor Leni na na magkaroon ng vice presidente katulad ni BBM, gayong meron naman silang mga ibang kandidato na pwedeng ilagay diyan like Risa Hontiveros, 'di ba? Bam Aquino, Kiko Pangilinan ulit, 'di ba? Round 2 ng Leni Kiko, 'di ba? Kaysa ilagay si BBM. Syempre parang yan, parang sa kanila 'yan. Siguro balay natin. Hindi naman natin alam, si BBM, malay natin baka kumandidatong senador o kumandidatong vice presidente. Pero sa ibang grupo o ibang alyansa, 'di ba? Ganun naman eh. Pero alam niyo po si PBBM, fast track ang kanyang ginagawang development sa Pilipinas. Maganda yung nakikita natin dito ngayon kay PBBM. At okay yung ganun. Kasi katulad noong panahon ni Digong, wala tayong maririnig diyan kundi puro putangin na nyo. Mahirap kayo, mamatay kayo sa gutom. Puro ganun eh. 'Di ba? Kaya po hindi po ito tingin ko kumbaga magdedire-diretso. Okay, Ate Matcha Mochi ulit. Ay, si Ate Mayet nandyan kahit anong trabaho, mas maganda talaga yung mag-uumpisa ka sa baba kasi malalaman mo kung saan at paano resolbahin ang problema. Yes, tama po yan. Katulad ni Sara Duterte, ang tagal naman na niyan sa sa lokal na politika, vice mayor and mayor. Pero dahil nga po pabanjing-banjing lang at hindi naman talaga siyang nagtatrabaho kundi yung mga utusan lang niya, mga tauhan niya, kaya po nung naupo na as vice presidente, walang alam. Nga. Ituk, sabi niya. Ituk, 'di ba? Okay, Ate May Alcantara, that's very nice of you, Lenny. Borgie A. Lenny Lutang daw. Parang hindi ko naman narinig si Mayor Lenny na ituk, ganun. Wala.
O, Joseph Conos, pabili po lugaw. Doon po kayo bumili kay Sara ng lugaw. Kasi yung sinasabi niyong Lenny Lugaw, abay, ginawa rin po ni Sara, namimigay pa ng lugaw. Okay, luto na ng pansit canton while watching at masarap po yan ipalaman sa gardenia na wheat bread. Ayan. Kelken, Ola Ola, mga Pablo Natics. God's 110, sabi niya, ipon na mga bayaran kasi pag si Sara na presidente, wala na magbabayad sa inyo. Wala na magbabayad sa amin. Ano yung pagbabawal na ba ni Sara YouTube? Kasi YouTube ang nagbabayad sa amin eh. Ano yung papasara na? Bawal na YouTube dito sa Pilipinas pag si Sara na presidente. Eh dyan nga sila maraming fake news ng kanyang mga vlogger. Ate May Alcantara, maski ako mahiya ako magtanong kung ano plano sa 2028. Tama. Yung mga sumasagot naman, super excited lang sa eleksyon. Sa mismong trabaho, hindi na talaga. Ayun. Million miles away ang layo ni Sara at ni BP Lenny. Buliman TV, Mac, nakikita kita ngayon dito. Kayo po, hindi ko po nakikita. Ate Ira, ganyan sana ang mindset ng iba. Pag ang tao ang mag-beneficiary, kalimutan muna ang pansariling interes. Tama po. Ate Maria Pepa Lasok, malayo talaga. Sanay sila kay Small Laude, sabi ni Ate May Alcantara. Okay, Arsenio Alisdan, si Tandang Dado, nabuwang na sa kakablog. Talaga ba? Okay, Aiden, magkano po bayad sa ganyan? Depende po sa views eh. Oh, last month, ako kumita po ng nasa 200,000. Ngayong month na ito, more than 200,000. Ayan. Depende po sa views. Oh. Kaya nga po, ang mas okay po sa YouTube. Kasi sa FB, kahit na may million views ka, walang kita. Mahina, $10 lang. Dito, malaki po kita talaga. Kung kayo po'y matututunan nyo lang mag-vlog. Katulad ng ginagawa ko at ginagawa ng mga BBM vloggers. Kaya lang po, pag bobo po kayo, hindi nyo po kakayanin. Aiden 8970, magpakatalino ka muna siguro. Kasi kung gagawin mo yung ginagawa ko o ginagawa ng mga vlogger, hindi mo kaya. May nabumbunan ng mga DDS eh. Okay, Kevin Mendoza, ako po Boss Mac, Taganaga, Bicol po ako. Okay, Kuya Sok Espiritu, Macha Mochi, mindset ni Inday. Pag daw nanalo siya at may magnanakaw, aalisin daw agad. Pero wala siyang sinabi na kakasuhan. Kaya maraming magnanakaw na politiko ang nawiwili nung panahon ng karton. Sabi nga ni Sara, tinanong siya kung gaano daw katagal ang panahon na para maihahon sa kahirapan daw ang Pilipinas o mabago ang Pilipinas o maayos ang Pilipinas. Yan ang sabi niya, 30 years. So, baka si Sara pag naging presidente, maging na yan, maging martial law na dito sa Pilipinas. Okay, panay nguya ka, katulad ka lang ng BBM. Wala naman pong masama kung ngumunguya, ibig sabihin may kinakain. Ayun. Christian Reyes, BP Sara, panalo na, sure ball 100%. Wag na tayong magbotohan. Diba? Panalo na pala, sure ball na pala, 100% eh. O Roger Pabo, ayaw ng korupsyon. Okay. Sabi ni Misael Kurda, tumigil ka na sa kakasyabu. Tanungin niyo po muna kung ako po ay naninigarilyo. Hindi po ako naninigarilyo tapos shabu pa. Bobo. Hindi nga ako naninigarilyo Bobo. Ayan Kuya Nino Barsaga, for me the best ang team Lenny BBM 2028. Ayun. Okay. Kuya Kenkel, thank you sa mga binasa mo sa akin na panibagong mga artwork. Ayun. Shusin Don, ayaw niyang masangkot sa flood control. Siya naman ang pangulo sa mga buhaya. Sabi nitong bobo na to, okay. Boss Max, sino gusto mo maging presidente? Hindi ko po alam. Wala pa namang eleksyon. Okay. Siguro kung ako tatanungin ang gusto ko maging presidente, kaya lang hindi kakandidato malabong pumasok ng politika. Si Ramon Ang, yan talaga.
The best yan. Okay, Carl Doom, kain suka. Ha ha ha. Kain suka. So, kain suka. Tama, tama. Kain suka ang mga DDS. Bakit? Abay, gusto ba namang i-partner si Lenny kay Sara Duterte? Samantalang nung panahon ni Digong, kung katakot-takot na panglalait at paninira ginawa nyo kay Lenny. Kain suka talaga mga Duterte. Okay, Penejal, gusto ko